Target ng Diversified Conglomerate na San Miguel Corporation, SMC, na tapusin ang mga airport development work sa 740 bilyong pesos, International Gateway Project nito sa Bulacan sa pagtatapos ng 2028. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sa kamakailang briefing ng mga analyst, sinabi ng SMC na ang pag-unlad sa New Manila International Airport, NMIA, ng Land Development at Ground Improvement Works ay patuloy na may kabuoang progreso na 84.6%. Sabi ni SMC, bawat naaprubahan na DOTR, Department of Transportation, timeline, ang airport development ay matatapos sa katapusan ng 2028. Dati ng target ng SMC na simula ng airport development work sa NMIA project sa susunod na taon, ngunit nauna nang sinabi ng SMC President at CEO Ramon Ang sa The Star na gagawin nila ito sa 2026 sa halip na unahin ang modernisasyon ng Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Ang NMIA ay nakahanda na maging isang world-class na paliparan na bubuo sa mga yugto, na may paunang kapasidad na 35 milyong mga pasahero taon-taon at isang target na 100 milyong mga pasahero bawat taon kapag nakumpleto. Ang 2,500 ektaryang proyekto ay nagtatampok ng hindi bababa sa 4 na parallel runway, isang world-class na terminal at isang moderno at magkakaugnay na network ng infrastruktura na kinabibilangan ng mga expressway at mga riles. Ang SMC, gayunpaman, ay nangunguna rin sa konsorsyum na nanalo sa kontrata para gawing moderno ang NAIA, ang pangunahing international gateway ng bansa. Ang bagong NAIA Infrastructure Corporation na pinamumunuan ng SMC ay nagpahayag ng mga planong maglagay ng bagong terminal malapit sa Terminals 1 at 2 upang mapalakas ang kapasidad ng paliparan sa paghawak ng mga flight at pasahero. Ang concessionaire ay inatasan na pangasiwaan ang NAIA sa loob ng hindi bababa sa 15 taon, na mapapalawig ng 10 taon. Nilagdaan ng DOTR, Manila International Airport Authority at New NAIA Infra ang concession agreement para sa NAIA Rehabilitation Project noong 18 ng Marso. Inaasahan ng SMC na i-enhance ang operational efficiencies, bawasan ang mga gastos at i-optimize ang mga schedule ng paglipad dahil sa mga potensyal na synergy sa mga malalaking proyekto nito sa paliparan. Ikokonekta ang paliparan sa Metro Manila sa pamamagitan ng 8 kilometrong toll road sa pamamagitan ng North Luzon Expressway. Para sa MRT-7, isa pang pangunahing proyektong pang-imprastruktura na ginagawa ng conglomerate, sinabi ng SMC na patuloy ang pag-aaral sa realignment ng bahagi ng highway. Samantala, ang Department of Transportation, DOTR, ay nakapaghatid ng 6.6 bilyong pesos, halaga ng mga proyekto sa paliparan sa ilalim ng Administrasyong Marcos, na nakikinabang sa paglalakbay at turismo sa mga rehiyon. Sa isang ulat, sinabi ng DOTR na nakatapos na ito ng 48 proyekto hanggang ngayon sa pag-upgrade ng mga regional airport bilang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos na mamuhunan sa infrastruktura ng aviation. Gumastos ang DOTR ng 6.6 bilyon pesos para sa mga proyektong ito, na ipinamahagi ang halaga para sa iba't ibang upgrade ng mga paliparan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang pinakamalaki sa mga proyektong ito sa paliparan ay kinabibilangan ng pagtatayo ng mga bagong pasilidad sa paliparan ng Vigan at pagtatatag ng isa pang taxiway sa paliparang pandaigdig ng Davao. Nirehabilitate na rin ng ahensya ang mga passenger terminal building ng mga paliparan sa Butuan at General Santos City.
Para sa 2025, ang DOTR ay naghahanap ng 12 bilyon pesos mula sa Kongreso para sa Aviation Infrastructure Program nito, na inuuna pa rin ang rehabilitasyon at upgrade ng mga regional airports. Ang pagpapabuti ng mga provincial gateway ay nakikita bilang isang paraan upang ikalat ang paglago ng ekonomiya, dahil hinihikayat nito ang mga airline na ikonekta ang mga rehiyon sa iba pang bahagi ng kapuluan at sa labas ng Pilipinas. Samantala, inaprubahan ng Philippine Competition Commission (PCC) ang joint venture nito para sa Sangley Point International Airport (SPIA) project, sinabi ng Yuchenko-led House of Investments Incorporated. Inaasahan ng grupo na mabuo ang paliparan sa isang internasyonal na hub na tutugon sa pangangailangan sa hinaharap. Noong February 2023, nilagdaan ng SPIA Consortium at ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cavite ang Joint Venture at Development Agreement para sa pagpapatupad ng proyekto. Pagsapit ng 2028, inaasahan ng konsorsyum na makumplito ang unang yugto ng proyekto, na kinabibilangan ng una sa 4 na runway ng paliparan, kasama sa ikalawang yugto ang isang 2-runway system na may mga pasilidad na kayang humawak ng hindi bababa sa 75 milyong pasahero taon-taon. Ang pambansang pamahalaan ay kasalukuyang nagpapatakbo ng Sangley Point ng Cavite City bilang isang karagdagang runway patungo sa Ninoy Aquino International Airport. Ang proyekto ng Sangley Point Airport ay bahagi ng isang public-private partnership na naglalayong mabawasan ang pagsisikip sa Ninoy Aquino International Airport. Pagsapit ng 2028, inaasahan ng konsorsyum na makumplito ang unang yugto ng proyekto, na kinabibilangan ng una sa 4 na runway ng paliparan. Kasama sa ikalawang yugto ang isang 2-runway system na may mga pasilidad na kayang humawak ng hindi bababa sa 75 milyong pasahero taon-taon. Ang Sangley Point International Airport (SPIA), na matatagpuan sa Cavite Province, ay nakahanda na maging isang significant player sa industriya ng aviation ng Pilipinas. Ang Sangley Point International Airport ay isa sa mga pinakabagong proyekto na nagkakahalaga ng pamumuhunan bilang hub ng paglalakbay. Ang proyekto ng SPIA ay naglalayong makinabang ang industriya ng paglalakbay, mga manlalakbay, at ang mas malawak na ekonomiya.